PSP, magko-convene kayo as impeachment court. Otherwise, pag hindi kayo nag-convene before you adjourn, walang impeachment trial next Congress. Wala. Tama ba? Kasama yan siguro sa pagdidebat yan dahil ang dami ko nang napapanood na nagbibigay ng kani-kanyang opinion. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo ng mas nakararami. Ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Let us all hope this is the last. Taka lang. Parang may mali. Oo. Sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Tanungin nyo kung pumapabor ba sa impeachment ang kababayan natin. We leave it to their sound discretion as to how they want to proceed it. For that, no, the Senate President outlined the priority measures, measures that they would like to prioritize first. So we have to respect the decision of the Senate President. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na! Matutuloy ba? O talagang wala ng pag-asang matuloy ang impeachment? Ha? Eto ha, Bibi Sara, wala ng impeachment ayon kay Escudero. Naku, mukhang bumaligtad na ang mama. Sa palagay nyo, mga kasama, ito ay balita kay Chicodoro, kay Robin, sorry. At BP, ito na, talagang magsasalita na rito. At maski si Baculaw, si Lulong pala, alam na wala nang patutunguhan ng impeachment. Sumurrender na ang mama. Ang sabi, hayaan na lang daw, magdesisyon ng mga senador. Hayaan na raw sa Senado. Totoo kaya yun? Yan ang malaking question mark. Kasi alam nyo naman yan, pag merong mga ganyang bagay ang binibitawang salita, may kapalit yan. Baka meron naman binabalak ng hindi maganda, mga kasama. Kaya pero, nakalike ka na ba? Like mo muna yung video natin. Share mo na rin. At sa hindi pa nakakaalam, kung bago ka lang, subscribe mo na. I-bell all mo para nakakatanggap ka ng notification. Eto na nga. Kanina ang umaga, mukhang hindi nag-notify sa inyo yung video natin maraming hindi nakapansin. Kaya kalkalin nyo Kalkalin nyo sa YouTube mga kasama para meron po tayong upload everyday. Hindi po tayo nababakante. Kahit Sabado, Linggo, meron po tayong upload. Lunes hanggang Sunday po tayo para tayong tayo na po ay nagmimistulang sa tagapagbalita na sa inyo. Reaction, kumbaga. Ito, simulan natin. Wala na nga bang impeachment? Wala na. Sa kakatapos lamang na press briefing ni Senate President Cheese Escudero, ano sabi? sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara. Ayon sa kanya, sa June 11 ang presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara. Kasunod nito ay magko-convene ang Senado bilang impeachment court. June 11. Pero, June 13, tapos na 19 Congress. Huwag niyong ipapile nyo sa 20 Congress dahil ang sabi, pag natapos ang 19 Congress, lahat yan wala na. Sorry na lang kayo. Baka naman, gumawa na naman kayo ng kwento Baka naman yung boss nyo, may bagong rules na naman. Pwede naman na i-continue sa 20. Hindi nga pwede. Hindi nga pwede. Sino impeach niya sa 20? Sa 20 Congress? Baka si Bungit-ngit na. Hindi na si Bibi Sara. Ayon sa kanya, ang plenary ang magde-decide kung anong rules ang i-approve nila at kung ano ang gagawin nila. At kung sakaling ipagpaliban daw ng plenaryo ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, anong mangyayari? Pag pinagpaliban, di wala na. Wala na kayong aasahang impeachment. Happy ka na. Kailangan maging happy ka dahil yung mga bulager at mga dorobo, lalong-lalo na si Lai. Sila ngaw-ngaw na naman sila dito pag narinig ito at nabalitaan.
Sa June 11, ang sabi ni Escudero, maaaring oo. Pero duda daw siya na mangyayari iyon. Ah! Maaring oo. Pero, ang sagot lang dyan, wala na. Yun lang. Para mabilis na sagot kagad. Walang impeachment na mangyayari. Tapos na sa 19th Congress. Ganon! Pangatawanan mo na yan, boy. Boss, amo, manager, pangatawanan mo na yan. Para, masaya, happy ang ating kababayan. Dahil pag tinuloy nyo na naman, ano naman rules ang gagamitin nyo? Sinabi na nga na hindi na pwede sa 28th Congress eh. Lahat babasura na, tatapusin na sa 19th Congress. Ano pang rules ang gagamitin nila? Wala, isipan na naman ito sa ating mga kasama. Baka meron naman taktika. Mamaya pakinggan natin si Balulong. Kung ano yung kanyang pronouncement dito. Mukhang umiyak kaagad ang lolo. Iyak. Dahil wala nang kumpampi sa kanya. Ibinahagi pa ni Senate President Jesus Escudero na pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment ni Vice President Sara. Ngunit wala pa umanong eksaktong pagbobotohan ang plenaryo. Pwedeng tumawid. Pinail nyo ng 19th Congress, pwedeng tumawid. Ganun ba yun? Nagkakalukuhan yan na naman ba yung rules? Ibang rules na naman ito? Yung mga galing dyan, political analyst at yung nagsalita. Di ba sabi, hindi na pwede sa 28th Congress. Sentito, di ba sinabi mo yon na, pag natapos na sa 19th Congress, hindi na pwede sa 28th. Tapos continuing body na naman. Meron naman kayong ganun. Hindi pwede. Ay dito. At anuman ang kanilang desisyon ay hindi pwedeng ibahin ang susunod na kongreso at maaari umanong magkaroon ng ibang pananaw ang 20th Congress. Diin pa ni Escudero na ang desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa bawat usapin. Ayon pa kay Escudero, manunumpa muli ang senator judges pagdating ng 20th Congress. Manunumpa. Pero ang papanig kay BP Sara, ay ando na. Hindi na sila makikisaw-saw dyan sa impeachment na yan. Tatapusin na agad. Ilan yan? Yung magkapatid, Senador Jinggoy, o kay JB, Cayetano, Subiri, Robin Hood, Bongo, Bato, Aimee, sino pa ba? Cayetano, Marcoleta, sino pa? Sige, magbigay kayo para makompleto na natin yung 17. At wala na silang panalo. Tutuloy nyo pa? Kahit ayaw ng mga senador? Eto mamaya si Senador Alan, meron akong slide sa inyo. Pakinggan nyo yung pronouncement niya dito. Talagang mabibilib kayo. Iba yung pronouncement niya dito. Kasunod nito, July 29, maaaring mapag-usapan ang schedule na gagawin ng 20th Congress para sa impeachment trial ni Vice President Sara. Pero ayun na nga ang Ayan na sinasabi natin eh. Kung sakali na siya ang maging Senate President o si Senador Marcoleta o marami kasing pwede. Alan Peter, ito si Katito, si Senador Marcoleta, si Bongo, si Aimee, pwede. Di ba? Si Bato, pwede. Si Jinggoy, pwede rin. Naku. Na sinasabi natin eh. Ano na? Tuloy natin si Tito. Ayon kay Tito Soto, hindi nasagutin ng 20th Congress ang anumang business ng 19th Congress. Di ba? Umabot sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara, mababasura lamang ito. Kaya nga ba dinidelay ni Senate President Chis Escudero ang impeachment trial ni Vice President Sara? Ay natatakot itong mapalitan bilang Senate President dahil alam niyang ang kanyang mga kasamahang senador ay talagang pro-Duterte. Ito na, bibilangin na natin si Ate Aimee, si JB, si si Robin Hood, si Jinggoy, si Senador Senator Go, Senator Bato, si Mark Villar, si Camille Villar, 11 na. Hindi ko lang alam dito, si Gatchalian, wala tayong alam dyan. Pero ito si Villanueva, maaari pa.
Oo. Sino pa? Oh, si Pia, si Alan. Oh, wala na. Tapos na ang impeachment. Oo, kaya yung mga yung Balulong, kanina, mamaya-maya, nagpa-interview si Balulong eh. Parang ipaubayan na raw sa Senado. Eh talaga wala na mangyayari sa impeachment nyo. Oh, mga luhaan, mga bakulaw. Ay, umawa. Kaibigan pa ng mga Duterte. Ayon pa nga sa mga netizens, ay bakit ayaw na lang aminin ni Chis Escudero na hindi nila kayang ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara at bakit pa aabutin pa ng 20th Congress kung ibabasura lang din na ba nito. At talagang suspecha ng mga netizens na tila sinasadya ni Escudero ang pag-delay ng pag-delay sa nakatagdang impeachment trial ni Vice President Sara. Kasi nga, baka daw palitan. Maaari, kaya dinidelay. So meron siyang taktika na meron siyang safety mode. Naka-safety mode ang mama. Kasi pag tinuloy niya nung ngayong ados sigurado, boto kagad ng mga senador, wala. Wala. Basura na yan. Di wala na. Ngayon, magpe-play safe ang mama. I-delay yung tactic ko. Kailangan maunan muna yung sinasabi ng nakaupo na kailangan yung priority nila. What? Tapos, January 11, magkukonvene. 2 days na lang, tapos na ang 19th Congress. Safe na ang mama. Safe na. Pakinggan natin to ha. Ano niya to press conference niya. Ano ito? Dito na siguro yung pag-amin. Since move na ng June 11, Yes, Nympha. yes, yung reading ng articles of impeachment, sa June 11 na rin lahat mangyayari yung Lahat-lahat na. Ngayon, bakit? Meron kaming rule kaugnay ng 3 days bago namin ma-third reading ang isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin mata-third reading yan next week. So time is of the essence insofar as passing certain bills are concerned na para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons, whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon ang Senado at ang Kongreso. Kasi So, walang tatamaan, walang mapapaboran kaugnay nito. Umamin na. Ano gagawin natin? Umamin na, mga kasama. Wala tayong magagawa dyan. Di ba? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo, mga kasama? Talagang mababasura na. Basura na ang aabutin ng impeachment na ito! ang point ni Senator Pimentel, hindi naman kayo aabutin ng 1 o 2 oras sa pagpapabasa ng articles of impeachment. Bakit ba gigil na gigil ito si Tel. Tel, suko na. Hindi ka makapagsuot ng robe. Kita mo, tumakbo ka ng pagka-kongresista, congressman. Talo ka. Lalo na sa ginawa mo ngayon. Hindi ka na makakabalik sa pagka-senador, Tel. Markado ka na sa ating mga kababayan, sabi ni Aling Melinda. Hindi ka na iboboto. Sinayang mo ang tiwala sa'yo dati. Kaso nga lang, sinuwag mo mga Duterte. Tel, ano ba naman, Tel? Iyak na lang, Tel. During session at yung pagkukonvene ninyo as impeachment court kung matutuloy sana bukas. Hindi naman yan nalalaman pa kung anong mga punto ang i-raise ng iba naming kasamahan kapag binuksan at pinag-usapan na ito. Hindi pa nga nakaschedule para pag-usapan ito sa June 11 pa nga. Kung ganyan ka ng ganyan, boss, amo manager, medyo maganda-ganda ang magiging pananaw sa'yo ng ating kababayan. Pero kung sumasalungot ka at kakalabanin mo ang mga Duterte, papangit ng imahe mo. Yun lang ang payo namin sa'yo. Pero kahit na ganun pa man ang gawin mo, yung dati kasi. Meron lamat bawi na lang. Malay mo, gumanda pa yung tingin nila sa'yo. Basta sa side lang na Duterte, ha? Ganun lang. Pagkakaalam ko, itatayo si Senator Pimentel para magtanong kaugnay nito. So, hindi pwedeng sabihin ni Senator Coco na maikli lamang yon. Dahil ngayon nga, hindi dapat pag-usapan, mukhang pag-uusapan namin.
So lalo na kapag yun talaga ang pag-uusapan, tinitiyak ko sa iyo, mas maraming sasabihin at mas maraming tatayo kaugnay ng iba't ibang punto sa bagay na ito. So, ano yun, Wala na. Binoljak na si Teltel dito. Oo, talagang tapos wala ka ng karir ngayon sa senador. Hindi ka na senador. 'Di ba? Wawa naman si Teltel. Paghahabol na lang ito ng appoint. I-appoint na lang. Hahanap na lang ng appoint. Nako. Tel! Oo. SP, ibig sabihin iwasan nyo yung mainit na debate dito na makakakonsume Hindi sa ko oras iniiwasan yung mainit, di ba? Ikaw naman, ikaw yung I mean, nagtanong. I mean- Sabi mo nung una maikli. Ngayon, ang sinasabi ko, hindi para sa kanya na sabihing maikli lang to o mahaba. Dahil hindi niya kayang pigilan, hindi ko kayang pigilan. Sino man gusto magsalita kaugnay nito. Pero kapag ito'y nagsimula na nga, hindi na namin magagawa yung mga dapat sana namin gawin. Particularly, yung aaprubahan on second and third reading. Dahil yung ibang third reading, kailangan pa ng BICAM. Kailangan pa rin ma-ratify yung BICAM. So, kailangan namin bigyan ng fighting chance man lang na maipasa ito. Ulitin ko, yung trial sa July 28 pa naman, 20th Congress, walang mawawala, walang madadagdag, walang mababawas. Pero itong mga second at third reading, malaki mawawala, malaki ang mababawas. Siguro naman, kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Pero definitely, Ang mas magagawa nyo dyan, ngayon pa lang, huwag na paabuti sa trial. Huwag na paabuti sa July 28. Diyan pa lang, sa reading na yan, itapon nyo na yan. Kasi hindi nga aabante yan sa mga senador. Oo, hindi na yan naabante doon sa mga senador na pumapabor at kumakampi kay Bibi Sara. Doon naman sa ngaw-ngaw ng mga senador na gusto ma-impeach si Bibi Sara at lalo na doon sa mga kongresista nakaupo lang, ay atake ng atake agad ang alam. Nako. Pahiya na kayo dito. PSP, magko-convene kayo as impeachment court. Otherwise, pag hindi kayo nag-convene before you adjourn, walang impeachment trial next Congress. Wala. Tama ba? Kasama yan siguro sa pagdidebate yan. Dahil ang dami ko nang napapanood na nagbibigay ng kani-kanyang opinion. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo, ng mas nakararami. Tapos, ang impeachment. Gets? Ang susundin nila ay yung nakararami. Ulitin pa natin para mas maliwanag. Sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo, ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected for that matter by plenary. So yung Umamin na to. Boss, ayos tayo dyan, ha? Wag ka lang kakampi sa mga bakulaw. Kasi sisirain mo lang yung imahe mo, eh. Alam mo, magaling ka. Alam namin, magaling ka. Pero kung kakampi ka sa mali, sabi ni Aling Ledesma, masisira at masisira ang karangalan mo. Baka hindi ka pa manalo sa mga susunod. Sayang. Diba? Magaling. Yung tao na to. Kahanga-hanga ang talento, at yung mga pronouncement. Kaso nga lang, pag may cover up lang, ang problema, yun, nagkakaroon ng matinding katanungan ng ating kababayan. Bakit mo kinover up? Bakit mo kinakampihan ang mali? Yun lang. Yun lang kanilang komento, mga kasama, ha. Kung kayo ay nahahangaan dito, kung hindi lang sa sumaid sa mga bakulaw at dorobo, magaling ito eh. Kung sa Duterte sumaid ito, sigurado. Tuloy-tuloy ang karir nito. Tuloy. Ako, sir, so ibig sabihin, sir, June 11, Sir, sir, isa na lang. Hindi po, Ibig sabihin, sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magko-convene kayo sa impeachment court. At doon din namin pagpapasahan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Abangan natin sa June 11 na. Ados na ho. Ngayon, 9 days to go. Pero, papakinggan nyo to. Ano ang sabi dito? Kahit siya, hindi siya pabor sa impeachment. Bilang senador, may kapatid na senador, nako, lamang na sa lamang si BP Sara dito. Atat ka ba ma-impeach si Sara Duterte? Sir Ed, never ako naging atat na impeach kahit sino. Even when I was dun sa Hello Garci kay GMA, I was atat that there's be accountability, that there'll be a trial, but never na
never ko pinangunahan before seeing the evidence or whatever. So, actually, pag senator judge ka, we're just waiting. Pag final, we have to hear. Pag binawi o walang hearing, okay din sa amin, no? So, I have no ill feeling against even yung mga nakalabang ko. Kanina kasama ko po yung konsyal namin ngayon, nakalabang ko nung 1998. Some of my best friends are people who I did not agree with before. Siguro natutunan ko rin sa DFA yon na you make friends with people na may misunderstanding ka. So whoever I had a misunderstanding with, even with this administration, no, it might be the most unlikely dahil sa mga debate namin, but binoto ng tao, so I try to be there, I try to help. But that's why nag-independent din ako. Basta, hindi siya atat sa impeachment. Ganun lang yun. At saka sinabi na rin ni Quezon na, sa nakararami, hindi yung pailan-ilan. O eto, meron naman silang mga pahiwatig, yung mga kampo ng mga unahin natin ito. Para maganda-ganda, unahin natin itong babaita na ito. Okay. Mas maliwanag sa maliwanag. Ano yun, ate? Ano naman reklamo? Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Let us all hope this is the last. Taka lang. Parang may mali. Oo. Sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Tanungin nyo kung pumapabor ba sa impeachment ang kababayan natin. Ang tanong, baka kayo-kayo lang. Oo, mali naman ata yung binabanggit. Kayo ba? Kayo ho ba ay atat na sa impeachment, mga kababayan? Sabi ni ate. Oo. Ako hindi ako atat na atat. Gusto ko mabasura yan. Kayo ho ba? Type niyo sa comment section. Mukhang mali ata yung binabanggit ni ate rito. Delay. While I support my colleagues in our shared sense of urgency in passing important legislation in the last days of the 19th Congress, including the landmark anti-POGO bill, we cannot postpone our constitutional obligations any longer. Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution, which clearly states that the Senate must forthwith proceed. Sino sisisihin mo? Yan, kausapin mo si Quezon. O kayo magdebate ngayon dalawa. Kung ano yung rason niya, bakit niya kailangan unahin yung trabaho kaysa dito sa impeachment. Diba? Bakit naman kayo atat na atat? Ang dami nyo. Yung kakampi mo, nakanguso ka pa. Tamo. Yung kakampi mo na isa, yung silay, ganun din eh. Atat na atat din siya na yung impeachment ay maumpisahan na. Ayaw na nga ng mga senador. Oo. Ilan lang kayo na may gusto. Parang ikaw, sino pa ba? Parang ikaw lang ata. Oo, baka sa pagdating ng tulo, ikaw lang yung tatayo doon at boboto para sa impeachment ni Bibi Sara. Yung 23, hindi pa natin sure yung 23, basta nakararami, ayaw sa impeachment. Proceed with an impeachment trial. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Huwag naman sana. Nga pala, si Teltel pala ang kasama nito. Sila yung lagi magkasama ni Teltel eh. Yung sabi ni Teltel na fortuit, wala na yun. Tsaka alam mo naman eh. Sabi nga nila, may alam ka. Kaso problema yung kaalaman mo, mas may alam yung iba. Mas lamang yung alam ng iba kaysa sa'yo. Naku, mabigat na yun At ang isa pa, di ba? Kung ayaw talaga ng impeachment ng ibang senador, huwag nyo na ipilit. Huwag na kayo magpa-interview para mga tao ay pakinggan pa kayo. Wala na makikinig. Yan ang sabi ni Aling Lorraine. Na yang baliwalain. The Supreme Court has also previously ruled that the Senate is treated as a continuing body. Sabi lang ni Tito Soto Ano ba talaga? Nilaloko nyo ba kami? Di ba? Hindi na nga pwede mag-continue sa 28th Congress. Sa 19th Congress, by June 13, tapos na ang lahat. Parang jowa mo lang, nag-break kayo, tapos na ang lahat. Ganon. It comes to non-legislative functions, and those include the vital duty to sit as an impeachment court.
we owe it to the Filipino people to convene as an impeachment court and begin the proceedings at the soonest possible time. Ah! Wala na akong maniniwala sa inyo. Kahit dito sa mama ito, nagpa-interview siya, wala na rin naniniwala. Oo, ipapaubaya na raw daw sa Senado kasi sa Kamara, umusad. Pinagtulong-tulungan nila, may pirma, may maganto, may nadali. Yung ibang unang nahain ay hindi pinakinggan. Bagko sa kanila, ang unang in-entertain para tanggapin yung impeachment complaint. Ngayon, eto na siya. Pakinggan nyo. Ng impeachment proceedings, sa delays sa impeachment proceedings? Yung sulat sa akin ni Senate President Jesus Mereso is pretty straightforward. Yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed it. For that, no, the Senate President outlined the priority measures that they would like to prioritize first. So we have to respect the decision of the Senate President. But do you agree, sir, na dapat po i-prioritize ang legislative over the impeachment proceeding? Well, as I said, the impeachment complaint has been transmitted to the Senate. So it's best we leave it to the sound discretion. Akala mo pag nagsalita, akala mo talaga totoo no? Oo, tigil. Hindi nyo na mabobola ang tao. Pag mga ganyan yung mga paarte nyo, akala mo mabait. Oo, bolero ang mama. Hayaan na lang daw. Oo, 10 senators reported back. Escudero, suppose play. Ano daw? Oo, tignan natin ito mga kasama ha. Wait. Nagmamadali ka naman ate. Oo, ano yung pag-uusap dito? 10 senators reportedly back Escudero. Play. Totoo kaya ito? Play natin. President Cheese Escudero is reportedly determined to bury the impeachment trial of VP Sara Duterte. Sources of Politico.com say at least 10 senators are backing Escudero's play. Among them, not surprisingly, are Duterte allies Bato de la Rosa, Bongo, and Robin Padilla. Joel Villanueva and Jinggoy Estrada are also said to be inclined to support Escudero, while Senators Sherwin Gatchalian and J.V. Ejercito have expressed lukewarm positions on impeachment. Sources believe Escudero's move to shelve the trial is aimed at maintaining the Duterte bloc support to keep his hold on the Senate presidency. Nako. Oo. Yan pala yun. Pero, abangan din natin kung ano yung mangyayari. Sa June 13, iba balak pigilan ang impeachment trial. Sino na naman nagsabi nun? Marami talaga ang balak pigilan. Kaso nga lang, ang problema, merong gustong-gusto talaga, gustong-gusto talaga ng mga bakulaw at turobo na matuloy. Yung iba nga ayaw na eh. Sino ba yon? Si Lai. Ito pa si Virus. Diba? Gustong-gusto nila yan na matuloy. Bakit? Para na ba sila ang bida? Ang saya. Mali. Hindi kayo magiging bida pag tinuloy nyo yan. Laging laging may kontra Kaso, hindi sila mananalo sa bilang ng senador na ayaw ng impeachment. Sila lang may gusto na impeachment. Itong mga durobot bakulaw. At itong isang silay at yung kasama niya si Virus. Sila may gusto. Pero, ang nakararami, wag na. Sayang lang ang pondo ng bayan. Sayang lang ang oras. Magtrabaho na lang tayo. Ganun dapat ang mindset. Pero ang problema, bad trip. Talagang gusto nilang masira na naman. Talaga yun kasi ang target nila sirain si VP Sara. Hindi makatakbo kasi kita nyo, sa dahig pinagkaguluhan. Sa iba't ibang lugar pinagkaguluhan. Hindi naman kandidato si VP Sara nitong midterm, pero siya ang bida. Siya ang hinahabol ng tao. Diba? Mantakin yun. Ngayon pala yung pagretiro ng isa. Si Belbel. Ngayon, ang tanong, ang pumalit, sino ang pumalit? Sino pumalit? Naku. Datuwa ba ang sambayanan na pinalitan ni Hayang? Ang chip-chip? Nako, hindi ho. Marami ang hinadismaya
dito sa pagpapalit ng chip. Ha? Marami. Kaya abang-abang lang kayo mga kasama sa ating mga nilalabas na video palagi. At para maintindihan natin lahat ng mga bagay-bagay, oo, ito pa may papakita ko sa inyo. Maganda to eh. Papakita ko sa inyo yung sinabi ni Senador Marcoleta para matauhan itong si Hayer. Madamdaming pananalita na umalingaw sa labas ng mga pintuan ng International Criminal Court, ang hinirang na senador na si Rodante Marcoleta ay tumayong mapanghamon, ang kanyang tinig ay tumatagos sa malamig na hangin ng Europa na parang talim ng kutsilyo. Habang nagtitipon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodi Duterte sa labas ng pasilidad ng detensyon ng ICC, nagpahayag si Marcoleta ng maalab na pagtuligsa sa tinatawag niyang series of calculated betrayals ng Administrasyong Bongbong Marcos. Una na rito ang Marcos Cabinet Reset. Akala ko ba kapag ni-reset mo ang gabinete, papalitan mo ng mas magagaling, pero bakit nandyan pa rin ang mga palpak na economic managers tulad ng NEDA, DBM, DOF? Ang pangit na nga ng lagay ng ekonomiya natin, sila pa rin ang may hawak sa kaban ng bayan. Di ba? Kumari lang pala papalitan. Walang nangyari yung palitan. Propaganda lang nila yan. Kwentong kutsero. Yan kung umabot ka sa video na ito saan ka man, shoutout sa iyo ng bonggang-bongga at hanggang sa muli, like and share ang video. Bye-bye!